Morning guys. Third day na namin dito sa punta kami ngayon ng Kobe. Isa lang ang mission namin na yan dito. Kumain ng Kobe beef. Ayan guys, nandito na kami sa Nemea Station. Ang pupuntahan namin yung mga European houses dito sa Kobe. 1 hour ang biyahe namin galing dun sa accommodation namin papunta dito. Ilang stops yun? 4 stops galing Osaka. Yung Osaka, guys, yun din ang tawag dun sa ibang station, Umeda. Yun din yung Osaka station. Ay malaki kasi yung lugar na yun. Doon naligaw sila Andy nun. Nakarating na kami dito sa Kitano Ijukan. Yung ganda dito. Yung una namin pinasok, French house. May entrance siya. 3,300 yen per person. Tapos, meron kang ganito. Para siyang passport na kailangan mo lagyan ng mga stamp. Tapos, ayan yung mga makikita mo. Ayan. European design. Mahirap na siyang puntahan guys kasi pataas talaga siya. Pero, tingnan niya reaction ni Andy. Meron kayong time dito para mag-spend ng ilang oras dito sa Kobe. Ito kayo pumunta. Kasi nakarating kayo ng Europe habang nandito kayo sa Japan. Medyo matinding pagsubok na yun. Pagdaraanan nyo. Yung mga na-imagine nyo na mga western houses, ganito siya. Nakaka-overwhelm siya guys. Ito yung itsura ng unang room. Parang dining area nila. Look at that guys. Yung 3,300 yen pala. Bayad na yun para dun sa 7 na sites nila dito. Tingnan mo to. Kasi yung mga nandun. Look at this. Look at that. Look at this bro. It's so surreal. Yes. Look at the French monarchs. They don't know what's coming. Yes. Yes, sir. Tinanggal yung una niya. So, ito yung laruan namin nung bata kami, oh. Pinag-aawayan namin ng mga kapatid ko. Maliit lang tong French na house. Ito si ate mabait. Ayan. Tapos sa tabi Baker Street, dito tayo kay Sherlock Holmes. Ayaw maniwala ni Andy kanina. Sherlock Holmes Kobe. Ayan. Katabi ng pinanggalingan namin na French house. Guys, mag-update lang ako sa inyo. Kasi yung sa French house, napuntahan namin siya ng video ko. Pag-ring namin dun sa Sherlock Holmes. Sabi sa akin yung bantay nyo na dun, bawal daw mag-video. So, hindi na ako nakapag-video. Pero, pakita ko na sa inyo yung mga picture namin. Ngayon, nag-break lang kami. Nandito kami sa Kitano Corredo.
Kakain lang muna kami ng, ng lunch kasi hindi pa kami nag-aalmusal. Tapos pagkatapos ng pupuntahan ba naman yung 4 na location dito. Tsaka ako nasasabihin sa inyo kung sulit yung ibabayad nyo dito kasi 3 pa na naman yun na pupuntahan namin. Tapos medyo na-disappoint kami dun sa pangatlo, yung Ben's house. Ayun guys, nakababa na kami dun sa Kobe Kitano. Ang binayaran namin, 3,300. Tapos kasama dun yung 7 bahay. Iba-iba yung mga bahay dun. May French house, may yung parang hunter's house siya. May mga stuffed na animals. Tapos, yung bahay ni Sherlock Holmes. Tapos, basta marami siya. Mga European, style na bahay. Tapos, i-share ko na lang sa inyo yung mga picture namin. Kasi, nung nagpunta kami doon, sinuway kami sa video. So, wala akong video. Ang meron lang ako yung sa unang bahay. Pero, marami akong mga picture. I-share ko sa inyo. Ay, i-voice over ko na lang yun. Ngayon, papunta kami dito sa Nunobiki. Hinihingal ako kasi pataas yung sobrang steep ng hill. Siya, matarik. Mapapagod kayo. Pag pumunta kayo dito, magbaon kayo ng maraming energy kasi ang ina-expect ko 2 hours lang. Pero dahil nga matarik siya, mas madali kayong mapapagod. Marami kaming pahinga. Akala ko, sa itinerary namin, ito yung pinaka madali. Pero, mahirap pala siya. Meron pa kaming isang hindi na mapupuntahan kasi nga, maliban sa late na kami nakaalis, nagtagal pa kami dun sa mga houses na yun. Pero maganda siya. Ang suggestion ko, mas maganda kung pupuntahan nyo na yung 7. Kasi, para sulit yung akyat niya dun sa sulit yung akyat nyo. Kasi, mahirap siyang akyatin talaga. Ewan ko, baka ako lang yung nahirapang umakyat. Tapos, ang sunod namin, dito kami sa Nunobiki Herb Garden and Rope Pool. So, parang cable car siguro to. Hindi ko pa alam. Hindi rin kasi ako nanood ng mga video nito. Pero, papakita ko sa ito. Bilis nun. Ayun na. Ang bilis talaga. Ang problema na naman ito mga kasama ko kasi hindi pa kami sa rope way. Para siyang yung sa yung sa Hong Kong na Daddy, bigla akyat ka na. Biglaan yan yung din. Wongping. Biglaan. Tapos, Ayoko na pala mag-video. Bigay sa ilalim. Basta ako, napakabagal. Matita, napakabilis. Bakit ang bilis nito? Ang bilis nila bumaba. Ano ba naman yan? Ay, may magsasagot sa atin. Ayaw nga. tingnan yung view namin, guys. Wow! Okay, bumawi. Dali, mabibidyo na ako. Lumakas na yung loob nila. Ito, gugulatin eh. Ala, ang ganda ng falls! Yan yung Nunobiki Falls. Pagka napagsaraduhan kami ng ropeway, yan yung lalakarin namin. Ang ganda naman. Oh, kita yan. Parang saan tumnet? Ba't may sasalo sa atin? May na ba? Ayaw mo naman para sure. May lumalaglag na ba? Okay lang yan. Ay. Ang ganda! Ang ganda di! Ayun! Bro, look at that! Banawe Rice Terraces! Ito pala yung garden eh. Ayun o. Ang ganda. Parang dito pala masarap mag-picnic oh. Ayun guys. Ito yung Nunobiki Herb Gardens. Holy moly! Pero, pag pupunta kayo dito, agahan ninyo kasi hanggang 5:30 lang yung ropeway.
So, pag inabot kayo ng 5:30, baka hindi kayo sakay ulit ng ropeway pabalik. Lalakarin ninyo yung pabalik. Ang ganda dito, guys. Hey guys, nakarating na kami sa Nonobiki Herb Gardens. Pero nung dumating kasi kami 4:45. Tapos yung last na ropeway 5:30. Kaya hindi na ako nakapag-video. Pero maganda dito sa lugar na to pag gusto nyo mag-relax. Kasi sobrang sobrang peaceful. Tapos presko, tsaka maraming maganda yung view niya. Tsaka makakapag-relax talaga kayo. Yun nga lang, summer kasi kami nagpunta dito, kaya matinding pagsubok. Yan, kita nyo naman yung mga pawis ko. So, okay, pupunta ng summer dito. Pumunta kayo pagka malamig yung panahon. Kasi sobrang ganda talaga. Hindi ko matandaan kung magkano bili ko dito sa ticket dito. Pero parang ito yung sa Klook, yung bundle nila, Klook Osaka Pass, yung Osaka Pass. Lang kami ng apat na attraction. Yung Umeda Sky, tapos yung Osaka Castle, ito kasama to, tapos yung Team Lab border, Botanical Gardens, parang 2,100 ata yung 2,800 something. Ipopost ko na lang yung tamang presyo dito. Pero sobrang sulit nito, guys. Marirelax talaga kayo. Yun nga lang, magbigay kayo ng mas mahabang oras para ma-enjoy nyo yung lugar. Kasi huwag nyong gayahin yung ginawa namin na saktong-sakto lang. So nagmamadali kami. Nakapag-picture lang kami ng konti. Pero papakita ko sa inyo yung ngayon dito sa inuupuan ko, yung kaharap ko. Ito. Ayan. Ayan yung view. Tapos ito yung ropeway. Ayan. Tapos ayan. Ito. Ayan. Yan yung middle station. So kapag pupunta kayo dito, aakyat muna kayo doon sa top station. Tapos maglakad kayo papunta dun sa middle station pababa. Ang dami nyo makikita dun. Grabe, sobrang ganda. Magpapalit muna ako ng damit kasi grabe yung pagsubok namin dito sa Kobe. Matindi. Nihintay ko lang pagka bumaba tayo. Ano yung reaction video? At imawak ka na. Wala akong maghahawakan eh. Ayan na, bumaba din. Kumusod ka doon. Hindi tayo pantay doon ka sa kapila. Hindi naman tayo umuga. Nakatagilid tayo, Andy. Doon ka muna. Ang ano naman ito ni Mami. Ayan. Ayan, bababa na. Okay, yun na yun. Guys, merong first time nangyari sa amin dito sa Japan. Nakasakay kami ng taxi. Si Andy amazed na amazed. Kasi pinara ko lang yung taxi. Dito kami sa may bus stop. So, wala akong nakikita kasi na nag-vlog dito sa Japan na namamara ng taxi.
So, ginawa ko na mara ako ng taxi. May tumigil naman. Pero yung ibang driver na nakita namin, nagkikringe talaga sila. Pero ewan ko kung pwede pa o hindi. Basta, ang importante, nakasakay kami. At papunta kami ng Chinatown dito sa Kobe. Tingnan natin kung magkano yung pamasahe. Guys, andito na kami sa Nankin Machik. Pero yung Chinatown ng Kobe. Ito yung mga tinda nila. Ano yan, Daddy? Subukan natin. Sige, tikman mo. Isa lang muna. Sige. Isa. Ayun yung mga tinda nila, oh. Kakababa pa lang namin. Mukhang mapapalabang kami dito, guys. Ito pa, oh. Ang dami. Ang dami. Ano lang to? Parang pork chopaw. Guys, hindi namin alam kung anong tawag doon sa binili ni May. Pero, titikman lang namin. Mainit daw, eh. Yung pork Ano parang lasa? adobo. Sarap. 100 grams? Siguro. Guys, ang daming kainan dito. Ito pa, oh. Pero, halos pare-parehas yung tinda nila. Ito, Mi. Ano to? Tikman mo to. Tikman mo to. Parang kamote? Siguro. Ayun, oh, yung 400 lang. Yung 400. Yung maliit lang. Guys, ito yung Kamote ba to? Kamote? binili namin. Lilagyan ng Guys. asukal na pula. Para siyang kamote Q. Kamote Q. Kamote Q nga? Hindi siya parang kamote Q talaga siya. Masinay. Ayun, oh. Ito daw yun, Mi. Ayun daw. Thank you. Nalagyan nila ng sauce, guys. Kung ano nakikita ni May dito. May ito pa, oh. Ito. Ayan. Yung tinuturo mo kanina. 200 na lang to. One. Ito pa, guys, oh. Hindi lang nagtuturo si Andy, pero pagka nakita niya to. Cute. Ano lasa? Guys, yung binili ni May na mga naka-stick na parang fried. Ano lang siya? Para siyang ano, yung mga nabibili sa SM na mga dumpling. Ang lasa? Sarap. Ayan, isa lang. Yes, ito yung pagkain namin. Guys, ano siya kalagi? Ano? Para siyang chicken fat. Marami lang pala yung nagtitinda dito. Pero yung choices nila sa pagkain, pare-parehas. Wala pa rin kami nakikita ang Kobe beef. Nandito na kami sa dulo. Walang Kobe beef. Nabigo kami. Pero hindi pa rin kami susuko. Guys,
Guys, dahil hindi kami sumuko. Ito, Kobe beef. Tara, pasok tayo. Guys, dito sa likod namin. Then Kobe beef bacon. Yeah. Kobe beef bacon. Guys, ayun na yung beef namin. Thank you very much. And then your steak 3 times. Thank you very much. From here, ribeye and red pie and tender red meat. Thank you very much. And then if you want to take a picture, I'm a background. Thank you very much. Oh, ayan. Yeah, those are much. May trophy sila ng... Thank you very much. Picture ako. Salad. Thank you very much. Thank you very much. Salad. Yeah, those are much. And then you wanna take a picture from here? 3 of you with a Kobe beef. Would you like me Yes, take a please. picture for you? Just Guys, ayan yung Kobe beef namin. you know. Oh yeah. You have the beef. You can enjoy the beef with idol. Thank you very much. Yes, okay, much. Thank you very much tonight. Yes, and first, Kobe beef rib idol. Thank you very much. Yes, okay, much. Excellent. Thank you very much. Hindi ko alam kung na-escape kami dito. Kasi, ang mahal niya. Pero, kung na-escape man kami, sabihin nyo kami na na-escape kami ha. Huwag nyo kami tawanan. Kasi, na-amaze pa rin ako. Kahit na-escape kami. Masarap pa rin siya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ito talaga yung presyo ng Kobe beef. Ayan. Diyan kami kumain. Kobe beef. Hindi ko alam kung na-scam kami, pero tatanungin ko muna si Andy kung anong masasabi niya sa kinain niya. Anong masasabi mo sa kinain mo? Well, first time ko lang kasi makatikim ng steak. My whole entire life. Kaya na-amaze talaga ako paano yung nag-melt sa tank ko. Tsaka di ko pa naman nakita yung presyo. Ikaw, Mi. Masarap yung steak nila. Tama yung sinabi ni Kuya na best na yung medium rare. No? Sobrang sarap. Nagme-melt yung steak sa sa bibig. Basta ang sarap, sobra. Kaya nila nasasabing masarap kasi hindi sila nagbayad. Ito yung binayaran namin, guys. Oh my gosh! 42,504. That's 42,500. 42,504. Yun ang pinakamahal. Ngayon ko lang nakita yun ha. That's 13,000. Maybe 13,000. Yun ang pinakamahal. Guys, Yun ang pinakamahal na beef na nakain ko sa buong buhay ko. Tatlong klase siya ng tatlong part siya ng Kobe beef. Tapos 120 grams isa. So 360 grams. Pero labas na yung presyo. Huwag natin pag-usapan yung presyo. Masarap siya talaga. Masarap talaga. Hindi ko alam kung na-scam kami sa presyo. Pero kung na-scam kami, sabihin nyo na lang. Huwag nyo na kami pagtawanan. Pero yung kasi yung challenge namin dito sa Kobe, makakain kami ng Kobe beef. So kung na-scam man kami o hindi sa presyo, agawa namin yung challenge namin. Pero kung ang itatanong nyo, ikakain pa ba kami ulit doon? Hindi na. Hindi na kami kakain ng ganung kamahal na beef. For the experience lang siya, no?
for the experience lang siya. Pero, yung, kung halimbawa tuwing pupunta ka ng Japan, kakain ka nun. Hindi. Magdo-Dotonbori na Mag-Dotonbori na lang. Pipila na lang kami sa Dotonbori. Kahit sobrang sarap niya, hindi pa rin kami uulit. Kasi, sobrang mahal pa rin. Well, siguro, pagka medyo nakaangat-angat kami sa buhay, makakakain kami ulit nun. Buti na lang na i-video ko. At least, pag pinag-uusapan namin yung Kobe beef, meron kami may kukwento na nakakain kami ng Kobe beef. Ayan. So, doon na tayo sa sunod natin pupuntahan. Guys, pagkatapos namin kumain ng Kobe beef na sobrang mahal, naglakad kami ng konti. Andito na kami sa American Park. Actually, hindi ko alam kung American Park yan. Pero, ito kasi yung sinerch ko sa Google. Tapos, dito niya kami dinala. Kung hindi man to American Park, okay na rin kami. Kasi, maganda siya. Dito lang kami magpapahinga. Dito magko-compute si May nung Kobe beef kung magkano. Guys, kung familiar ka dito sa Symphony of Lights dun sa Hong Kong, meron din sila dito, Symphony of Lights. Pero, ang kasimpony na itong dalawang building na to, yung fountain na yun sa, yan. Yan. Sumasabay ang ilaw niyang, ay ang fountain na yan, sumasabay yung ilaw niyan dito sa dalawan to. Yan. May ilaw ka rin sa likod. Pati dito sa bridge, oh. Ayan. May Symphony of Light sila dito, guys. Ang ganda. Ayan, oh. Oh. Symphony of Light. Punta ka kaya doon. Guys, may bago kami na-experience na naman dito sa Kobe. First time lang namin maka-experience na na-delay yung train. Sobrang nagulo yung lahat ng tao dahil doon sa delayed na train. Pati dito sa San Antonio, punong-puno yung mga tao. Sobrang dami. Tapos, nakailan lipat na kami ng tren para makabalik kami ng Osaka.